Ipahagadong ko lang po sa Indo, magtirindog po kita gabos. Magtirindog po kita gabos. Sorry duman sa mga nakalapi ka, sorry, mas difícil magtindog. Magtirindog po kita gabos, mag-upak kita ning makusog, i-welcome ta po. Ang sa tuya pong namumuta na President Benigno Aquino III. Magpapatuloy ang reforma sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan. May kakayahan ng bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan. Gandang hapon po, mabuo tayo. Butch, maupo ka na muna. Si Laila ho kasi parang nagmistulang lalaban ng binibining Pilipinas yata. Anyway, Senate President Frank Drilon, members of the Cabinet present, ang papalit po sa atin, Mar Rojas, at ang kanyang, nandiyan parating na, at ang kanyang, siyempre, partner si Leni Robredo, ating mga kandidato, siyempre ulitin natin si Frank Drilon, tumatakbo, baka makalimutan natin, tumatakbo si Manong Frank. Ating former Assistant Secretary Nariman Ina Amboloto, Congresswoman former si Risa Ontiveros, si Mark Lapid, si Chris Paez, inakakabata ko sa akin si Kiko Pangilinan. Inaalam pa ho namin kung sino mas matanda sa amin, si Ikot Petilla, sama Ralph Recto, at ang iba pa natin mga kasama, pero wala ho ngayong araw na to, pero talagang pinapasabi hong talaga nakatutok sila sa inyo. Siyempre si TG Gingona, si Ping Lacson at si Joel Villanueva. Ating butihing Camarines 5th District Congressman Salvio Sal Fortuno, Mayor Ronald Felix Alfelor, Vice Governor Rato Peña, other local government officials present, honored guests, fellow workers in government, mga payaba kong mga taga-Rinconada. Mamaya-maya akong konti, papakita ko sa inyo pinag-aralan kong konti Bicol. No? Ang problema ko lang ho, yung nakasama ko kanina sa helicopter na nagtuturo sa akin, si Butchabad. Ngayon ka ako, hindi yata distrito ng Bicol yung Batanes, kaya pag may mali ho, kasalanan niya. Binansagan nga pong itong Iriga bilang the City of Crystal Clear Springs. Bagay na bagay naman po talaga, bukod kasi sa mahigit 30 ninyong magagandang natural springs dito, klarong-klaro rin din po. Grabe, gagayon ka mairigenya. Butch, mukhang tama yung tinuro mo sa akin. Parang kailan lang nga po, nung di pa ako nagdedesisyon tumakbo bilang Pangulo, naglabas ng survey ang SWS noong taong 2009 buwan ng Setyembre. Ayon po sa survey na to, 60%, dito ko po, no? 60% ng botante daw po ay pabor sa ating manalo. Kung yun na nga po ang magiging resulta ng eleksyon, kahit po buuin ng kahit sino sa 8 nating naging katunggali, ang natirang boto, kakapusin pa rin po sila. Kaya po, minabuti nila na subukan, no? Bawasan yung suporta ng ating mga kababayan noong taong 2010. Kaya di na rin tayo nagtaka. Yung mga kalaban natin nagtulong-tulong para di umano'y pabaksakin tayo. Taktika nila, walang basehang paratang sa umaga, intriga sa tanghali, batikas sa hapon, hanggang gabi at may pahabol pang chismis sa hating gabi. Di ba? Kayo testigo niyan. Kulang na nga lang po, pati sa panaginip, bulubugin pa nila tayo.
Pero alam naman po ninyo ang nangyari, matapos ang halalan, 42% ang bumoto po sa atin. Pagdating naman ng Nobyembre, excuse me po, 2012, ayon naman po sa Pulse, pumalo pa ang trust ratings natin sa 80%. Hanggang itong Disyembre, ayon din po muli sa Pulse, approval ratings natin, buwan na lang ang natitira sa ating paglilingkod, nasa 55%, kontra sa disapproval na 15%. Talagang alam na ng Pilipino kung ano ang bola at kung ano ang totoo. At kapag kayong mga boss ang nasa likod ko, walang makakatibag sa atin. Kamu pananggad kan akong kusog, Diyos mabalos. Totoo nga ang kasabihan, ang punong hitik sa bunga ang pinupukol. Pansinin po ninyo, kung paano ako banatan noon, ganun din ang atake nila sa pambato natin ngayon. Nagpapahalata tuloy ang ating mga kalaban. Di pa man sinasalamin ng mga survey sa kasalukuyan, alam na nila kung sino ang tunay na contender sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. At sino pa nga ba kundi ang tunay na May Kay. May kakayahan, may karanasan, may konsensya, may katapatan, may kalingat pagmamahal sa kapwa, at ang pinakahuli po, may kurina pa. Walang iba kundi si Mar Rojas. Ayan niyo po ako magtanong. Nang simulan natin ang daang matuwid, may nangarap man lang bang aabot tayo sa puntong ito? May nangarap ba na ang pantawid pamilya na dati ginagamit sa pamumulitika ay sa ngayon kumakalinga na sa 4.4 milyong kabahayang benepisyaryo? May nangarap ba na ang PhilHealth na may 51% coverage lang po noon at depende pa kung may eleksyon o wala, ay umaaruga na sa kasalukuyan ng 91% ng ating pong populasyon? May nangarap ba na ang DPWH sa pugad ng korupsyon noon ay makakaipon ng mahigit 55 bilyong pisong savings at makakapagkonkreto ng mahigit sa 6,200 kilometrong kalsada sa buong bansa? Pero pa ho yung local roads at yung tourism roads sa dagdag 5,000 kilometro. May nangarap pa na ang ating dating sandatahang lakas na tila nawalan ng lakas noon ay magkakaroon ng mga bagong combat utility at attack helicopters, whether high-endurance cutters, multi-purpose attack craft, armored personal carrier at mga bagong fighter jets sa ngayon. Dito po sa inyo, sa Camarines Sur, sa pamumuno ni Mayor Ganggang Alpilor, Returning Mayor Madel Alpilor Gasben, Congressman Sal Fortuna at Vice Governor Ato Peña, may nangarap bang sunod-sunod na infrastruktura, mga kalsada, paliparan, pantalan, flood control projects ang may papatayo natin? May nangarap bang ang mga sityo ninyo dito sa Camarines Sur, ang pangako sa atin ng Department of Energy, konti na lang po, 100% na at may energize na lahat sa darating na buwan, sa Marso po? May nangarap bang magiging second top tourist destination ng bansa ang inyong probinsya noong taong 2013? Iba na nga po talaga ngayon. Kanina, naroon po ako sa Pili, kung saan inilatag ni Mayor Alexis San Luis II ang nagawa ng daang matuwid sa kanilang bayan. Sa talumpati po niya, ang sabi niya, di niya na raw maisa-isa ang mga tagumpay natin sa kanilang bayan dahil napakarami. At talagang kulang raw po yung oras ng kanyang talumpati para mailista lahat to. Sabi ko po, iba na talaga ngayon. Dati kung ano-anong pambobola ang kailangan gawin at sabihin ng ibang pinuno para lang may palabasing may nagawa. Alam mo nyo, naalala ko tuloy noong taong 2004, may eleksyon po. At aminin ka, alam naman po niya, nung panahon yun kasama ko po si GMA. At doon po sa amin sa gitnang Luzon, kung saan siya galing, palapit na eleksyon, siyempre gusto mo maipagmalaki ang mga nagawa. Tama ho ba? So, ang problema, nung nagkukwenta ho tayo, halos wala. No? Sabi ko sa kanya ngayon, ayaw ko naalala pa niya, ma'am, baka maganda, yung mga proyekto ng mga congressman, total yung executive naman na nagpapagawa nito, ang kinina nyo. Sabi niya, mukhang maganda yan. So pag-uwi ko po sa distrito ko sa Tarlac, lahat po ng karatula ng mga proyekto namin doon, na wala po yung karatula ko, napalitan ng karatula niya. No? Sabi ko, masyado sinunod yung payo natin, di okay na rin. Pero ang punto ko lang ho nito, no?
talagang masasabi natin na tila mas maganda yung problema na kung paano mo ibabalita sa taong bayan ang lahat ng nagawa mo kaysa nagpapaliwanag ka kung bakit wala ka nagawa. Tama ba? Okay. Mga boss, yung mga binanggit ko kanina, ilan lang po yan sa mga itinuring na imposibleng mangyari sa Pilipinas at nagawa nating gawing hindi lang posible naging nagkatuparan yung ating mga inaasam-asam. Dahil po sa pagtahak sa Daang Matuwid. Babalik pa ba tayo sa dati na dahil sa tindi ng korupsyon at kahirapan ay di man lang natin magawang mangarap. Alam po nyo, nung isang araw po, kahapon yata, kausap ko yung mga barangay officials sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At nabanggit po doon ang isang barangay sa Calawag, Quezon. At ang successful na binabalita, nakapatayo ng 15 pagkukunan ng tubig doon po sa kanilang barangay. Dati raw po, no, sa loob ng 6 na dekada, ulitin ko po, no, 6 na dekada, literal na nag-iigib ng tubig, 3 kilometro ang layo sa kanilang pamayanan. No. Iwan ko na ho sa inyo palaisipan yan. Simpleng bagay na tubig, no, may pagkukunan, bakit kailangan 6 na dekada ang dadaan bago magkaroon ng kaganapan? Ngayon po, narito na po si Mar Rojas. Handang-handa nang i-fast forward ang asenso po ng Pilipinas. Kung tutusin po, 2010 pa lang, ready na siya. Siya ang orihinal na pambato ng partido. Pero tandaan na po niyo, ano po ang ginawa niya? Hinarap kami, si Butchabada isang kausap. Wala na hong debate, walang mahabang usapan, negosasyon. Nang marinig niya ang tawag ng sambayanan, kusa siyang nagbigay daan sa ating kandidatura. Di rin siya nagdalawang isip nang tawagin natin para maglingkod sa ating gabinete. Sa patong-patong na pagsubok na hinarap natin noon, krisis sa Zamboanga, Bagyong Yolanda, lindol sa Cebu at Bohol, patong-patong na dunong, sipag at malasakit din ang inaalay ni Mar. Saan siya nakatalaga? Saan man po siya nakatalaga, di niya iniwan hanggat stable ang sitwasyon. Sa lahat po ba ng mga yan, ni minsan humingi siya ng pagkilala at papuri. Di ba, sa kada 10 magawang tama ni Mar, hinahanapan pilit ng ating mga kalaban ng maski anong mali, maski pinakamalit na mali. At yun ang lumalabas sa balita. Halimbawa po, Eastern Samar, para makaresponde po siya sa mga sinalanta ng bagyo, iniinspeksyon niya ang mga bayan ng mga oras na yun. No? Sarado po ang mga kalsada at di makadaan ang mga kotse. Gumamit siya ng motorsiklo para agarang mapuntahan ang lugar na kailangan inspeksyonin. Pero ano po ang binalita pagkatapos? Hindi yung sa pag-aasikaso niya sa ating mga kababayan, kung hindi nadulas yung motorsiklo. Naalala ho ba natin yun? Okay. Ngayon o, kayo na magsabi, sino kaya ang dapat natin piliin? No? Yung bang talagang nagtatrabaho o yung dumarating lang para magbigay na ilang relief goods para may photo opportunity at sasabihin may malasakit na sila? Si Mar po, hindi umaalis sa isang lugar. Una, darating siya, wala pa yung kunyari bagyo. Aalis siya, kailangan estable na yung sitwasyon bago niya iwanan. At hindi niya pinagbabandera sa kaliwat kanang tabi na ginawa niya lahat to. Dahil para sa kanya, ginagawa lang po niya ang trabaho. Sa kabila naman ng lahat ng batikos at pahirap, kita niyo naman po, narito pa rin si Mar, buong loob na sinusulong ang pangarap natin para sa inyo at sa ating bansa. Yan po ang sakripisyo. Yan ang pagsasabuhay sa katagang bayan bago sarili. Yan po si Mar Rojas. Narito din po ang payaban ninyong Bicolana, si Leni Robredo. Kilala niyo ho siya. Buting asawa ng paboritong anak ng Bicol na si Jessie Robredo. Ulirang ina sa 3 mabubuting anak at veterana na rin sa paglilingkod bayan. Naging public attorney, NGO worker at nang tawagin ng kanyang distrito na ipagpatuloy ang chinelas leadership ni Jessie na nindigan kahit pa ang kalaban makapangyarihang pamilya. Wala na nga mas babagay na katuwang si Mar kundi si Leni. Alam din niya ang halaga ng posisyon ng Vice President.
Hindi yan ginagamit para lang magpapogi at stepping stone para sa ambisyon maging presidente. Anumang oras, pwede kang humalili bilang Pangulo. Kaya ang kailangan may integridad, may karanasan, at talagang may puso, lalo na para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Yan po si Leni Robredo. Ito, babalik na naman tayo sa tinuro sa akin ni Butchabad. Dakol na nanginibo, pero bukong maribok na tao. Yun o ang Bicol na dumaan muna sa Batanes, papuntang Tarlac. Si Maros nga po at si Leni Robredo ang tambalang matuwid. Narinig nyo na rin magsalita ang mga katuwang natin sa Senado. Special mention ko na lang po ang isa sa kanila na isa ring anak ng Kabikulan. Ang kilabot ng katarungan, binansagang Dragon Lady at payaba ninyong Oragon. Tama? Oragon. Kasi yun, kanina sa iba na naman yung pronunciation o Sabi ko sa akin nung nasa kabilang partido nung araw, nasa sa kongreso kami, Oragon. Pagdating dito, sabi sa akin, madiin ho yung huli, Oragon. Mamaya, ewan ko, may panibago na naman. Basta nakakaintindihan tayo, ayos na po yan. Si Laila de Lima bilang Justice Secretary, tumulong siyang ipakulong ang mga korap na opisyal, anuman ang apelyido, anuman ang posisyon sa gobyerno. Basta't nagkasala ka sa bayan, wala sa sinasanto. Yan ang hustisya, yan si Laila de Lima. Tamang-tama po at palapit na ang Valentine's. Para sa inyo. Sa akin, hindi pa rin lumapit. Baka next year, panigurado, marami na naman manliligaw. Di ba? Lalo na sa inyong boto. Mag-ingat po tayo. Meron diyang gumagamit ng mabulalaklak na mga salita at matatamis na pangako. Pero ang totoo, sila lang naman ang kaya nilang mahalin. Kaya ang tuon, puro ako. Ito pong sina Mar Rojas at Leni Robredo kasama ng koalisyon ng Daang Matuwid. Ang tanga nila, konkretong plano at mga programang napatunayan ng epektibo. Ang tuon naman nila laging tayo. Parati ko pinipilit ang makaharap ko ang aking mga boss, kailangan totoo lang sinasabi ko. At talaga pong sila ang tututuo sa atin. Mga boss, tayo ang gumawa ng pagbabago. Tayo ang nangahas mangarap. Tayo ang tumupad sa ating mga pangarap. At tayo ngayon ang aabot ng mas matatayong pampangarap. Tayo ang nakakarami, tayo ang nasa tama, tayo ang inaasahan ng mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Tayo ang Daang Matuwid. Ang tanong po, pagkatapos ba na ikasyam ng Mayo, gigising tayo ng nakangiti dahil panatag tayong may magtutuloy sa lahat ng ating nasimulan. O wag naman sana mangyari, gigising ba tayong nakangiwi dahil babalik na naman tayo sa bangungot ng nakaraan. Nasa sa atin po yan. Magtiwala sana ulit kayo. Kilala ko po ang mga kasamahan natin sa Daang Matuwid. Sila ang hindi nagsasabing baka. Kung hindi, siguradong magpapatuloy sa transformasyong ating tinatamasa. Sila ang tutupad sa mas matatayog pa nating pangarap para sa ating mga pamilya at sa buong bansa. Ang magpapatuloy, lalaban at magpapalawak sa Daang Matuwid, sina Mar Rojas at Leni Robredo. Dali lang, babalik ko lang ho yung last na tinuro sa akin ni Butchabad. Okay. Naghirapan ni Butch to. Kaya po, mga natatawa na po si Leni, wala pa ako nasasabi. Kaya po, mga payaba kung boss na Irigenyo at Irigenya, ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, walang iba, kundi si Mar Rojas.